Ako po'y nagagalak at nagpapasalamat dahil ako po ay magiging kabahagi ng inyong ika-20 taong anibersaryo. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Okay, so ang title po ng ating anniversary, ang theme ng ating anniversary ngayon, is a very good theme, A Legacy of Faith, Learning from the Past, Building the Future. Okay, at ang ating pong pinagbasihan na text sa Bible ay makikita po natin sa Judges chapter 2 from verse 10 to 15. Kung hindi naman po kalabisan, inaya ko po ang lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating basahin from chapter 2 ng Judge 10 to 15 at ginawa ko na lang pong Tagalog, no? Para medyo mas maganda. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Namatay rin ang buong salinglahing kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Verse 11, ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan na mga bayan sa kanilang paligid, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Itinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y hinanyaan niyang matalo ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwing may kipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh tulad ng kanyang babala, kaya't wala silang kapanatagan. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ang layunin po namin sa umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang marinig kundi ang salita mo, O Diyos. Wala kaming ibang maitaas kundi ang iyong pangalan. Wala kaming ibang maramdaman kundi ang iyong kalawalhatian. Lord, ikaw po personal na mangusap sa bawat isa. Lord God, nasamahan mo kami sa kabuuan ng gawain ito. Salamat po sa isang buwang selebrasyon, puput at pagpasasalamat sa iyong katapatan. Napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Kaya samahan mo kami, O Diyos, patnubayan mo kami sa aming pag-aaral. Give us, Lord, an attentive heart, O God. Maging receptive ang aming. To God be all the glory in Jesus' name. Ang lahat ng anak Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, parang 2 years lang yung palakpak. Gawin nating 20 years. Yeah. Praise God. Hallelujah. Great. Bago po natin talakayin itong legacy of faith, learning from the past, building the future. Ito po ay matatagpuan natin sa Judges chapter 2, 10 to 15. Pero kung babasahin po natin ang buong aklat ng Judge, ito ang makikita natin bilang pasimula. Noong panahon na yon, yung buong aklat po ito ng Judge. So, noong panahon na yon, Israel does evil in the eyes of God. Apo. Ang Israel noon ay walang hari during that time. At every time sila po ay nagkakasala, nakakagawa ng mali sa harapan ng Diyos. At dahil po doon, the people are given into the hands of their enemies and cry out to God. At dahil dyan, sila po ay paulit-ulit pinapahintulutan ng Diyos na kubkubin ng kaaway. At paulit-ulit silang umiiyak sa Panginoon. At dahil dyan, ang Diyos ay pinakikinggan naman ng kanilang pag-iyak. At ang Diyos ay nagre-raise up ng mga leader. Kaya po mga judges wala silang hari during the time nung panahon na yun. Wala pa po nung hari. Pagkatapos po na mag-raise up ng leader ang Diyos, the leader manages to defeat the enemy and the peace is regained. So, nagtatayo ang Diyos ng maka-Diyos leader at sila po ay nananato ulit, nagwawagi ulit at ang kapayapaan
sa Israel ay bumabalik ulit. Pero after nun, Israel does right and receive Yahweh's blessing for a time. But, sabi nyo nga, but, relapses later into doing evil and repeats the pattern above. At kakalungkot po dito, nadideliver sila sa panahon na ang Diyos ay nagtatayo ng mga judges. Pero after nun, nakakalimot ulit, bumabalik na naman sila sa dati. Kaya kung merong adjective that will describe or illustrate the life of Israel during that time, ito po yan. Ito yung tinatawag nating cyclical. Ang ibig sabihin po ng cyclical ay, it is a process in which a series of events happen again in the same order. Paulit-ulit lang. Of course, ang root word niyan, cycle. Paulit-ulit lang nangyayari. Magkakaroon ng kapayapaan, babagsak. Hihingi ng tawad, patatawarin, makaka-recover, babagsak na naman. Paulit-ulit lang, ang daming judges na inappoint ang Diyos sa Book of Judge, pero paulit-ulit lang ang kanilang buhay. Ngayon po, malalaman natin bakit kaya ganito. Bakit paulit-ulit lang? Di ba may kanta ganon? Grace Note yata kumanta nun. Paulit-ulit lang. Hindi na sila natuto. Sabi nga ni Ibi. Di na natuto. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Okay. Usap eh. So, ganun po yung nagiging buhay. No? Ngayon po, sabi dito, so, bakit po nagiging ganon? Kasi they fail to continue the legacy of faith. So, nakalimutan po nilang ipagtuloy ang legasiya ng pananampalataya. So, ano po ang ibig sabihin ng legacies? Legacies are what one generation leaves to another. What one ancestor passes on to his descendants. Ang isa pa hong ibig sabihin niyan, legacy is also defined as something from the past. Isang bagay mula sa nakaraan, something handed down, ipinapaksa, or that remains, o kaya nanatili sa previous generation. Ito yung dahilan kung bakit naging cyclical ang buhay ng mga Israel. Nakalimutan nila yung legasiya ng pananampalataya. Hindi nila naipagpatuloy. Hindi nila nasalo yung legasiya na naiwan nung unang generation. Ilan po natin? Awa ng mga legasiya, an amount of money or property. Pangalawa, your life story, lessons you've learned, or your values, beliefs. Yan po ibig sabihin ng mga legasiya. Your life story, lessons you've learned, or your values and beliefs. Yung mga ganito ng legasiya ang wala, nakalimutan ng mga Israel. Kaya naging cyclical ang buhay nila. Paulit-ulit lamang. Hindi na sila ito. Ano yung mga dahilan? Number 1, the Israel forgot all the wonderful blessings given to them by God. Verse 10b. Basahin ko po sa Tagalog ulit. Tingnan ko po rito sa Bible na ginamit pa yata ni Jesus. Sabi po rito sa Judge, chapter 2. Halatang digital na tayo no po. Okay, sabi po rito sa chapter 2 from verse 10b. Okay, ganito po. Ang sabi rito, namatay rin ang buong salinglahing kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue. That's the legacy of faith na iniwan ni Joshua. At ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangang-hangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Namatay na po. Lahat naman tayo pupunta dyan eh. Di ba? Pero ito yung susunod na verse. Sabi ito, subalit ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. And the Israelites forgot all of the wonderful blessings given to them by God. Amen?
Nakalimot po sila. Alam niyo, ang mga tao naman talaga, we tend to forget. Amen? Sino ba naman ang hindi nakakalimot? Lahat naman tayo may nakakalimutan. Amen? Ano po ang pangalan ko? O, nakalimutan nyo na? Ganun talaga eh. Hindi. Naalala nyo pala. Alam ko, nakalimutan nyo na eh. The Israelites forgot all of the wonderful blessings given to them by. Nakalimutan po nila, the Lord, na ang Diyos ay iniligtas nila mula sa pagkakaalipin sa Egypt. Nakalimutan na po nila yon. Nakalimutan na po nila na sila ay iniligtas ng Diyos sa 10 salot nang dahil sa dugong ipinakit sa kanilang pintuan, hindi sila naapektuhan nung 10 salot na pinadala ng Diyos sa Israel. Nakalimutan na nila yon. Nakalimutan na nila na ang Diyos ang nagprotekta sa kanila laban sa army ni Pero habang sila ay tumatawid sa Red Sea. Akala nila katapusan na ng buhay nila dahil sukol na sila eh. Pag tumingin sila sa harap, Red Sea, ang sa likod, sangkaterbang army ni Pero. Sabi ng mga tao, wala na, katapusan na natin. Pero nakalimutan na nila na ang Diyos ay makapangyarihan. Hinati ang dagat na pula. At sila po ay malayang nakadaan doon. Nakalimutan na po nila, the Israelites forgot to thank God for guiding through the desert of Sinai. Habang sila ay tumatawid sa disyerto, nakalimutan na nila na kapag gabi, binabantayan sila ng pillars of fire. Habang umaga nandoon yung pillars of cloud. At kapag nagugutom sila, nakalimutan na nila na ang Diyos ay nagpapadala ng mana sa kanilang wilderness. Akala nila pinabayaan na sila. Ang sabi nila kay Moses, Moses, didala mo ba kami dito para maggutom? Paggising nila kinaumagahan, nandoon po ang mga mana sa wilderness. Amen? Nakalimutan na po nilang lahat yun. I hope we will not forget 20 years of blessings in this church. Amen? Hindi natin makakalimutan kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Hindi natin makakalimutan kung paano tayo pinagaling ng Diyos. Sa ating mga karamdaman, hindi natin kakalimutan kung paano pinotektahan tayo ng Diyos sa iba't ibang pagsubok, sa iba't ibang mga naranasan natin. We hope that we will not forget all these things. Amen? Sabi nga po ni David, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sabi niya nga, forget not all His benefits. Kaya inuutusan niya kaluluwa niya para hindi mo makalimutan ang mga biyaya, ang mga benefits ng Diyos na ginagawa sa atin. Purihin mo ang Diyos. Kaya nga meron tayong praise and worship bago tayo simula ng ating pananambahan. Pinapaalala sa atin paulit-ulit kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya nga ang sarap magpuri. Dahil naaalala natin, binabalik ulit sa ating kaisipan na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay manggagamot, na ang Diyos ay provider in everything. Kaya sabi niya, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all of our sins and heal our diseases. Ayan yung basahin ko po yon sa Tagalog. Sabi ito, si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa. Ang lahat ng nasa akin magsipuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh papurihan, O aking kaluluwa. Huwag mong kaligtaan, mabubuti niyang gawa. Ilan mo ng church, maabot ng 20 years. Amen? Yung kapag ikaw po ay umabot ng 20 years, isa lang ibig sabihin nun, the Lord is so good in this church. Amen? Sabi nga namin yung mga nag-lead kanina, mukhang wala pang 20s, tama ba? O mali lang ako? Mga 30 na yon o 40. Mukha lang bata, yun naman. Sabihin, nung nagsimula itong church, hindi pa pinapanganak yung mga yan. Ang sa amin, ang mga worship team namin, yun na po yung mga anak-anak ng mga member namin. Yung iba nga, apo na. Amen? Sabi ni David, huwag mong kakaligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpatawad. Kung meron isang bagay na hindi natin dapat kalimutan, yung pinatawad tayo. Dahil yun ang entry pass natin towards salvation. Hindi tayo kailanman makakaroon ng kaligtasan kung hindi tayo
patatawarin ng Diyos. Napakabigat nun, napakaganda nun. Pinatawad tayo lahat ng Diyos. Amen? Pasakan natin ang Panginoon. Ito pa, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sino po rito nagkasakit na? Taas po ang kamay ng mga nagkasakit na. O, hindi na maitaas yung kamay. Masakit na yung braso. No? Oh. Naman po yun. Ako po ay 57 years old na. Ako po ay nagme-maintenance na. Okay? So, hindi naman po kawalan ng pananampalataya. Tayo ay sumunod sa prescription ng doktor. Tama? Siyempre ito nag-maintenance. Taas po ang kami ng malakas ang loob umamin. Wala. O, di ba? Normal lang po yun. Ang Diyos ay nagpapagaling. Nagamit din po niya ang field of medicine to offer healing to each and every one of us. Amen? Siyempre, uunahin natin ang Diyos. Natin ng Diyos. Dahil baka hindi na natin kailangan ang gamot. Amen? So, we believe in divine healing, of course. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang panahon tayo ay nalalagay sa panganib, pero iniingatan tayo ng Diyos. May mga pagkakataon, hindi mo alam, you are in danger. Pero hindi mo nalalaman na ikaw pala ay iningatan. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. So kaya tama, David, praise the Lord, O my soul, and forget all His benefits. Kaya habang tayo po'y nagpupuri, sumasamba sa Panginoon, habang tayo ay umaawit, ibinabalik ito. Pinapaalala sa atin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Pangalawa po, the Israelites served Baal because the generation of the young grew up not knowing the Lord or remembering what great things He has done to them. Sabi po sa verse 12. Ulitin po natin, basahin ko ulit. Sabi ito sa verse 12, tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. So, ibig sabihin, yung mga bata ang tumalikod na sa Diyos. The Israelites serve Baal because the generation of the young, sabi nga, generation of the young. Sabi nyo, kasali ako doon. Narinig ko yung mga nanay nagsalita. No? Grew up not knowing the Lord or remembering what great things He has done for them. Alam nyo, kahapon, nagkaroon po kami ng youth leadership training sa church. At yung pong lahat ng youth leaders namin sa 6 na churches ay nagpuntahan lahat sa simbahan. Nagkaroon kami ng maghapon na youth leadership training sa church. Kasi po yung mga churches namin, meron kaming 2 sa Cavite, meron kaming 2 sa Montalban. At sa pag-aaral po namin, nakita namin, pakinggan niyo po ito, ministry is the church expression of partnership with parents to co-disciple the next generation. Dapat po nating maunawaan na ang primary role of passing our legacy of faith is in the parents. Deuteronomy chapter 6, 4-9. Makikita po natin dyan, ang pangunahing responsibilidad ng magulang ay maipasa yung pananampalataya niya sa kanyang mga anak, sa next generation. At yan po ang role ng church, makipag-partners ng magulang. Marami po kaming young people, ang magulang wala sa church. Pero we will see to it na makausap namin yung mga nanay na yon. Yan nung Friday, may kinausap po ako mga magulang na kasi yung mga anak nila active na sa church. Eh, minsan dinalo ko po, kinausap ko yung magulang. Ayaw ng mga young people, baka magalit sa baka tarayan ka ng nanay ko. Sabi niya kasi, nagmumura yun eh.
Pero nung kinausap ko naman, hindi naman ako minura. Thank God, no? At nung, yun po kasi, that's the, tingnan nyo sa church, ha? Tingnan nyo sa church. Ang mga young people na ang parents ay Christian, tumatagal sa church. Tama? Pero ang mga people na ang mga parents Christian, hindi tumatagal sa church. Bakit? Walang legacy of faith. Wala silang tinatanaw sa magulang nila. Kaya pag nanghina sila, natutuwa pa ang parents. O tama yan, magstay ka na lang sa bahay. Huwag ka na umatin dyan, nag-aaksaya ka ng oras dyan eh. At least dito, mapapakinabangan kita. Utusan kita, maglilinis ka ng bahay, tama yan. Pero ang magulang, Kristiyano, pag nanghina, anong hina-hina? Halika, magsimba tayo. O, di ba? Walang backup, kaya andaling matumba. Andaling bumagsak, andaling makalimot. Pero kapag ang magulang, lagi niyang tatandaan na ang primary role niya is to pass his legacy of faith in the next generation. Walang young people na talikod sa Panginoon. Kaya po, pag hindi ko nakikita yung magulang, pinupuntahan namin at opportunity na nila to evangelize. Sabi ko, pag wala po sa bahay, young people na to, sa amin po yan, huwag po kayong mag-alala. At sabi ko siya, hayaan po, magtulungan tayong mailapit siya sa Diyos. Dahil naniniwala ako, isang taong lumalapit sa Diyos na nagkaroon ng pananampalataya. Amen? Tulungan nyo lang po ako. Partnership. Diba? Hindi ko sinasabing, hayaan nyo na ho sa akin ang anak nyo. Akong bahala. Kayang-kaya ko yan. Hindi ko inaagaw. Amen? Hindi ko inaagaw. Kundi tulungan po tayo. Hayag ang nagpaalam sa inyo, payagan nyo lang po sa amin, pumupunta yon. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? So, youth ministry is the church expression of partnership with parents to co-disciple the next generation. Yun po ang problema. Kaya nakalimot yung mga sumunod na henerasyon kasi di napangatawanan ng kanilang mga ninuno yung kanilang primary as the legacy of faith. Pangatlo po, the Israelites failed to learn the lesson from the past. Papasok na po tayo sa pangalawa. A legacy of faith. Kaya po, ang mga Israelites, ikalat buhay because they failed to learn the lesson from the past. Nakalimutan po nilang yung nakaraan ay bahagi. Dapat natututo ka sa nakaraan. Sabi nga po rito, the Israelites, ulit yan. Sabi rito, the children of great Christians are often neglected because parents are so busy doing the will of God that they tend to neglect their family responsibility. Alam niyo po, ako ay aamin. Nangyari po sa akin yan. Masyado po akong busy sa ministry na meron po akong isang, kahit po anong bantay ko. Sino po may anak ng mga babae rito? Taas po ang kamay. Alam niyo, ang anak ko po, babae, isang lalaki. Graduate na po yung dalawa. Yung panganay ko nga noong January, graduate ng masteral, nakakuha ng MBA, Masteral of Business Administration. Nag-opisina na po yung natrabaho sa isang international company. Yung pangalawa ko po, accountant. Yung accountant ko, although siyempre pag pastor, bantay sarado mga anak mo, nakaluto na rin. Kaya mga nanay, no? Doblehin nyo ang pagbabantay. Ako nga, pastor na, nalusutan pa eh. Mas magaling yung anak ko. Nung pandemic, lumapit sa akin yung anak ko, pangalawa. Kasi po, ang pangarap nun, maging CPA. Kasi graduate siya ng accountancy. Sabi niya, Papa, hindi ako mag-aasawa hanggang hindi ako CPA, Certified Public Accountant. Nung lumapit po sa akin nung pandemic, naman, sabi niya, Papa, meron akong boyfriend. Hindi. Ang sabi niya, Papa, magkakaroon na ako ng anak. Ulay ko po. Buntis ako. Bagamat yun ay nagtatrabaho na eh. Siguro sabi mo, na siya, nasa tamang edad na siya. Pero, pa rin ako. Dahil,
ito ay, of course, alam naman natin na may kasalanang nangyari kung bakit. Pinilit ko unawain katulad kung inuunawa ng Diyos. Hindi, gano'n. Walang niya ka, pak! Hindi gano'n. Lumayas ka, hindi kita kailangan. Hindi gano'n. Pinilit ko po siyang unawain, kagaya ng kung paano tayo inuunawa ng Diyos. At sila po ay nagsama. Ipinanganak ang apo ko. Alam niyo, tayo naman madali magpatawad, kaya nawala na yon. Lalo na nung makita ko yung apo ko. O, sino na lola rito? Di ba? Lalo na nung makita ko na po yung apo ko. Ano na, third gen. No? So, lalo na nakita ko yung apo ko, nawala po yung galit ko. Pero salamat na lang sa Diyos, sapagkat nung Friday, kinasal na po sila. Amen? For 2 years, tagal. Kinasal na po sila nung Friday. Amen? Minsan na nagtataka kung bakit may mga young people na kapag pinalala, the more dapat nga nating yakap. Tanggapin mo na nalusot. No? Nakalusot. No? Dahil totoo naman, di kayang bantayan yan. Lalo na kapag yan ay nagtatrabaho na, may sarili ng buhay, bantayan yan. May desisyon na sila eh. Hindi lahat ng pinapaalam na sa'yo eh. Diba? Hindi na sila yung, oras babalik ha. Hindi, basta laki na yan eh. May desisyon na yan. Pero salamat sa Diyos sapagkat niya yung pagnanais na ayusin ang buhay nila sa harap ng Diyos. Kaya nung Friday, at natutuwa po ako sa ceremony. Ginawa ito kasi sa SM sa may isang restaurant doon. Hindi na kasi yung tulad yung typical. Ako sinasuggest ko sa papakasal, wag na yung lang yan eh. Bigay nyo na lang. Ipunin nyo na lang. Sorry po, nadulas ako Ipunin nyo na lang yung inyong okay. So ipunin nyo na lang. So simple lang po yung kasal nila sa isang restaurant sa SM. Natutuwa ko dahil although highlight kapag kinakasal is pero ang ginawa ng pastor, binigyan din niya ng highlights ang parents. Nung nagkasal, hindi pa nagmamahalan sa isa't isa, meron nang nagmahal dyan. Hindi naman kayo nagpalit ng pampers dyan. Hindi naman kayo pupuyat paggabi sa mga batang yan. Kaya kung merong dapat bigyan ng parangal, dapat pasalamatan, isa doon ang mga parents. Amen. Palakpakan natin ang diba? Kaya ulitin ko po, bantay ng may. Okay? So, they tend to neglect their family responsibilities. Ito na lumapit sa akin yung lalaki. Wala po siyang sinabi. Masyado kayo assuming. Wala siya sinabi. Sabi lang niya, Papa, magseseryoso na ako sa ministry. Kaya ngayon, yung isa kong anak tumutugtog kasama namin sa worship team. Yung lalaki. Amen? So, wala na siya nangyari. Wala na nakakalusot. Yung panganay ko, dalaga pa rin po. Pero next year, ikakasal. Okay. Engaged na po siya. Nung graduate siya nung masteral niya, nagulat ako, nag-propose yung boyfriend niya sa harap ng PICC. Ang dilim. Wala yung nakapapalood natin sa mga Facebook, yung mga bongga-bongga, yung mga plano-plano, wala. Basta nung sabi sa akin, Pa, magpo-propose na ako O sige. So, nag-propose siya dun sa anak ko. Syempre, tayo naman, hindi tayo naniniwala sa sukob. Tama? Dapat December yun Pero syempre, out of, yung may mga family, yung mapapangasawa ng anak ko na hindi pa mga Christian, alam mo na yung mga sukob-sukob na yan
tatakot sila, baka may lumabas na maligno. No? Ganun yung sukob. May lumalabas na maligno, kinukuha yung mga mahal sa buhay. Ayoko naman kunin yung asawa ko. No? So kaya, pinagbigyan na namin. Nirespeto na po namin yun. At nagpaubaya yung panganay ko at sabi nila, sa na po sila magpapakasal. Amen? So much of that. Number 3, sabi ko nga, they failed to learn the lesson from the past. Ewan ko na ito. Because there's no sense in going over and over the same thing as before, so let's not bring the past anymore. Tandaan yan? Ano yan? Kanta. Kanta ni Ray Parker, tapos ni-revive ni Jed Madela. Because there's sense in going over and over the same thing as before, so let's not bring the past anymore. Panahon namin. Okay, Jed Madela, ni-revive ni Jed Madela yan. No? Ngayon, paulit-ulit lang ang nakaraan if we will fail to learn the lesson from the past. Sabi nga natin, past experience is the best teacher. I beg to disagree. Hindi po kailanman magiging mabuting tagapagturo ang experience kung yung experience hindi tayo matuto. So learning from the experience is the best teacher. Hindi tayo matututo sa karanasan. Lahat tayo maraming karanasan. Pero pag hindi ka natuto sa nakaraan mong karanasan, you will not learn the lesson from the past, move on. Kaya sabi ni, because there's no sense in going over and over the same thing as before. So let's not bring the past anymore. Amen? Sunod po, sabi nga dito, the past is where you learn the lesson. The future is where you apply the lesson. Learning from the past. You can only build the future past. Amen? Ang nakaraan para mapag-aralan kung ano yung ating mga nasan. Hindi masamang madapa, basta't babangon tayo sa ating pagkakadapa. Masamang mapilayan, basta't magpapahinga ka lang at pag nakaipon ka, takbo. Amen? The past is where you learn the lesson, and the future is where you apply the lesson. What will you apply kung hindi ka natuto sa nakaraan? Anong i-apply mo sa future? How can you build the future if you not learn from the past? Anong dadalhin natin sa kinabukasan kung hindi tayo matututo sa nakaraan? Alam ko, for 20 years, marami na tayong karanasan. Nag-ups and downs. Kami din po, nag-down and down and down and down and ups and down and ups and ups. Amen? Cyclical. Pero ngayon natututo. Okay? Kapag tayo ay nakagagawa ng pagkakamali, meron tayong three things you can do when you make mistake. Sino po rito minsan nagkakamali? Okay. Meron. Diba? Minsan nagkakamali. Ito po una. Tayo nagkakamali. We try to resolve and never make another mistake. That is impossible. Amen? That is impossible. No? We resolve the mistake and we never hindi imposible yan. Mahagawa at mahagawa pa rin tayo ng kamali. So, it's impossible. Mali. Pangalawa, we treat and let make a coward of you. Tinatakasan natin. That is foolish. Kalokohan yun. Hindi mo pwedeng Ano po? Rebound. Sabi nyo nga, rebound. To learn from your mistakes. That is profitable. Amen. That is profitable. Matuto ka sa iyong nakaraan. Matuto ka sa iyong karanasan. At mapapakinabangan mo yan. Patung pagharap sa kinabukasan. That is profitable.
Andiyan pa po ba kayo? Kaya mga kababaihan, kapag tayo ay na broken-hearted, rebound and then rebound. Para gumanda. Para ma-realize nung sinaktan ka, sayang, pinakawalan ko. Rebound and then rebound. Kaya pag nakita kanya ulit, maglalaway siya. Sayang, pinakawalan ko ang babaeng ito. O, see? Sino kawawa? Kaso tayo, hindi tayo nagre-rebound. Then rebound. Nagmukmuk tayo sa isang sulok, iyak ng iyak. Habang sa iyak mo, pumapangit ka tuloy. Napapabayaan mo na ang sarili mo. Kaya yung lalaki tutuwa. Alam, iniwan ko. Diba? Pero if you rebound, inayang yan. Wow, ang ganda. Amen? Naalala ko po yung kabayo. Itong kabayo nito, sinabak na sa maraming karera, hindi malunad. Kaya sabi ng amo niya, sayang ang pinapak sa'yo. Ang maintenance. Ililibing na kita. Masakit naman sa kalooban kung patayin ka. Ililibing na lang kita sa buhay. Pero itong kabayo, nung marinig niya yun, sabi niya, I will not allow that to happen. Hindi ko papayabang ilibing na lang ako ng aking amo. Kaya naghukay po yung kanyang amo 10 feet below the ground. Malungkot na sinabi at nung malapit na sila sa hukay, tinulak yung kabayo. Yung kabayo habang siya ay nasa hukay. Pero sabi ng kabayo, narinig ko sabi ng kabayo, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mamatay ng ganun-ganun na lang. Hindi ako papayag. Dumarating ang malalaking problema sa buhay. Pero hindi tayo papayag dahil meron tayong Diyos na makapangyarihan na tutulong sa bawat isa sa atin. Diba? Ginawa nung, tapos, hindi pa po tapos ang kwento. Ito pa. So, yung amo, unti-unti siyang tinatabunan. Di ba? Ganun May background pa music. Ten, ten, ten. Ito namang si kabayo, nakaisip ng paraan. Dalawa ang ginawa niya. Sabi niya, shake it off, step up. Kapag tumama sa kanya yung lupa, shake it off, babagsak, step up. Shake it off, step up. Shake it off, step up. Laking gulat nung sapagkat yung gusto niyang ilibing ng buhay, sa harap na niya. Amen? Ganun yun Ganun yung rebound from your mistake. And it's profitable. At nung kanya po itong isinabak ulit sa karera na grand champion. Wow. Merong isang kabayong hindi sumuko sa mga pagsubok. Kaya tayo nagkaroon ng Olympic gold winner. Dahil merong Carlos Yulo na hindi sumuko sa mga pagsubok. Bata pa siya, tinetrain na siya. Marami din siyang kabiguan, di ba? Pero dahil kaya tayo nagkaroon ng gold medalist sa Olympic ay dahil merong Carlos Yulo na hindi sumusuko. Lahat tayo pinahintulutan ng Diyos na makaranas ng mga pagbagsak, pagkakamali. For us to learn from that and we start building the future. Po magtatapos. Some of the best lessons we are learned. Past mistakes. The error of the past is the wisdom and the success of the future. Amen? The error of the past is the wisdom and success of the future. Nakarunungan ng Diyos, sa napakataas, pinapahintulutan niya na tayo makaranas ng mga bagay na ito. Dahil alam niyang meron tayong matututunan. We can only build our future if we learn from the past.